ang maladimonyong kapangyarihan ni Lucas Wilkes dahil walang kahirap-hirap lang naman niyang pinatay ang dalawang kasamahan ni Charles Ravenpour matapos inumin ng drugs na same sa drugs na pumatay kay Marcos, kung saan parang nagkaroon lang ng awakening itong si Lucas, mga lods. At ang pagsakripisyo ng buhay ni Rina para makita lang ang future ni Arthur. Kaya huwag na nating patagalin pa. Let's go! And Happy New Year sa ating lahat, mga lads. Sana maganda ang simula ng New Year natin. So without any further ado, let's go! Nagsimula ang chapter na ito kung saan nasa loob na ng bahay ang buong pamilya at nagtsaa na ang lahat. Humigop ng tsaa si Arthur, sabay siplat kay Rina dahil hindi siya makapaniwala kung anong klaseng deviant mage itong si Rina na kaya nitong palakihin ang space sa loob ng bahay habang sa labas ay sobrang liit lang. Napasmile lamang si Rina habang minamasdang inaantok itong si Verion at nagkukwentuhan naman ang Harry at Reyna at si Tesha naman ay napahikap na rin. Parang may napansin si Arthur dahil maya-maya bigla na lamang natulog ang lahat maliban kay Rina. Kaya napahigop na lamang siya ng tsaa dahil parang alam niya na kung ano ang nangyayari dito. Wika ni Rina na akala niya masusurpresa niya itong si Arthur kapag nakita nitong naging unconscious ang lahat. Ngunit sinabi ng ating bida na marami na siyang pinagdaanan lately, kaya sobrang hirap na para sa kanya ang masorpresa. Ngunit sa tingin niya, hindi na daw niya sasabihin kung ano yon dahil parang alam na ni Rina ang patungkol dito. Kung saan sinagot siya ni Rina na posibleng tama si Arthur at alam niya na ang bagay na yon. Seryosong inilagay ni Arthur ang tsaa sa lamesa at sinabi na ipagpalagay na lamang niya na siya lang nakakaalam kung ano mang sasabihin sa kanya ni Rina ngayon. Nakaagad namang napayas sa Rina, ngunit bago daw nila simulan, kailangan niya munang sabihin kay Arthur ang patungkol sa kanyang kapangyarihan bilang isang diviner. Nagulat si Arthur dahil wala daw ni isang libro sa Cyrus Academy ang patungkol sa ganitong klaseng deviant form dahil ito ay sobrang napakabibira. Ngunit ngayon, malalaman niya na patungkol sa divination magic na nanggagaling pa mismo sa isang tunay na diviner. Kaya napangiti na lamang itong si Rina nang nakitang mukha ni Arthur dahil naging seryoso daw ang mukha nito. Inilagay ni Rina ang tsaa sa lamesa at huminga ng malalim at sinabi na maaaring alam na ni Arthur o hindi pa talaga nito alam na ang mga deviant ay hindi talaga nila kayang gamitin ang 4 basic elements into higher form at kailangan pa nilang hanapin ang sarili nilang source of power bago nila magamit ang kanilang mahika. Kaya sobrang naiiba talaga ang karaniwang mage na kumukuha lang ng mana particles mula sa paligid. At isa na daw magandang halimbawa dito ang ina ni Arthur na isang emitter na mayroong kakayahang magpagaling ng sugat na hindi kayang mahigitan ng isang normal na healing recovery gamit ang elemental spell. Dagdag pa ni Rina na marami na siyang nakilalang deviant sa buong buhay niya at bawat isa sa kanila ay may kakaibang karakteristik pagdating sa paggamit ng sarili nilang mahika. Subalit may iisa lang silang pagkakapareho. May mga sarili silang imbakan ng mana at doon sila kumukuha ng lakas upang magamit ang kanilang mahika. At syempre iba rin yung style sa mga elemental deviant na katulad ni Arthur. At para naman sa mga diviner na katulad niya, naiiba rin ang pagdi-develop ng kanilang kapangyarihan. Minsan bigla na lamang silang nagkakaroon ng awakening kahit sa anumang oras. At kadalasan pa nito, bigla itong sumasabog at nangyayari ito kung kailan may mga malalabo at mabibilis na sulyap ang bigla na lamang dumadaan sa kanilang isipan patungkol sa mangyayari sa hinaharap. At kadalasan pa nito, sobrang lalabo at napakaliit lang na detalye ang nakikita nila. Kaya minsan mahirap talaga nila itong maintindihan. Ngunit sa kabila nito, ang ganitong klaseng kapangyarihan ay hindi man lang nangangailangan ng mana. Kaya napangiti na lamang si Rina na tinanong si Arthur kung sa tingin ba nito magiging useful ba ang kapangyarihan niya kung hindi niya ito kayang kontrolin. Napahawak sa baba ang ating bida na napatanong na paano naman yung spell na ginamit nito nung bata pa siya. Yung spell na naglocate sa mga magulang niya. Kung saan proud na sinabi ni Rina na ang spell na yan ay nilikha niya mismo gamit ang kapangyarihan bilang isang diviner to project an image. Dahil ang tunay daw na diviner ay kayang basahin ng future. Nalalaman nito kung kailan at saan ang mga pwedeng mangyari. Biglang humingi ng sorry ang ating bida dahil hindi daw niya nasundan kagad ang kwento ni Rina kanina.
Dahil kung yan daw ang totoong kapangyarihan ni Rina bilang isang diviner at ang kapangyarihan nito ay hindi nagmula sa mana core, papaano yun nangyari? Nabigla namang sinagot ni Rina na sa pamamagitan ng longevity. Sila ng mga diviner ay umiiksi ang kanilang lifespan bawat pagkakataon kapag pipiliin nilang makita ang future at yan ang tunay na kapangyarihan ng isang diviner. Kaya para sa kanya, ang lahat ng magic spell ay parang collection lang ng larong pambata sa bigat ng kapalit kapag gagamitin niya ang kanyang kapangyarihan. Napatanong si Rina kung naalala ba ni Arthur nung nabanggit niya ang asawa ni Varian. Nasagot naman ng ating bida, syempre naman naalala niya. Kaya sinabi ni Rina na ang pangalan ng asawa ni Varian ay si Lanya. Isa rin siyang diviner na mas makapangyarihan kaysa sa kanya. Ang unconscious divination and prophecies ni Lanya ay mas mahaba at napakadetalyado and more frequent kumpara sa kanya. At kung isasama niya pa ang sobrang kagandahang angking biyaya ni Lanya, si Varian na ata ang pinakaswerteng lalaki sa lahat. Dagdag pa ni Rina na sila niya ang kinaiinggitan at hinahangaan ng buong kababaihang elf sa kanilang henerasyon. Kaya siya ang ipinagmamalaki at iniidolo ng kanilang kaharian. Nahulog sa isa't isa si Varian at Lanya, kaya ikinasal ang dalawa sa isang napakaganda at napakagarang seremonya na makikita sa dalawang nagmamahalan na sobrang saya ng kanilang kinabukasan, subalit napakalupit ng tadhana para sa kanila. Papunta na sana ang pagtatapos ng digmaan sa pagitan ng elf at tao at umugong na ang bali-balita ng isang kasunduang kapayapaan. Ngunit habang nanatili ang matinding tensyon, gusto pa rin ng mga tao na ipakita kung gaano kalakas ang kanilang kapangyarihan. At tama nga sila dahil ang former king ng Kingdom of Sapin ay gumawa lang naman ng isang karumaldumal na hakbang laban sa tagapagmana ng trono ng elf na makikitang nandilat ang mga mata ni Arthur mga lads na napatanong kay Rina na kung ang tinutukoy ba nito na kaagad ang sinagot ni Rina na tama ka. Si Varian ay naging target for assassination. Nalungkot si Arthur na parang narealize niya na ang hirap pala ng pinagdaanan ni Varian at dito'y sinabi ni Rina na tinorture ng asawa ni Varian ang kanyang sarili sa paggamit ng divination power hanggang kamatayan dahil pinakitaan sila niya ng mga kaunting propesiya kung paano mamamatay si Varian. Nagulat si Arthur na ngayon alam niya na kung ano ang mangyayari kapag inabuso ang paggamit ng divination power. Nakaagad namang sinabi ni Rina na sinubukan nila niya na baguhin kung ano ang nakasaad sa propesiya. Ngunit ang naging resulta lang ay mamamatay pa rin si Varian sa ibang pamamaraan. Alam ni Varian kung ano ang mangyayari kung magpapatuloy ang kanyang asawa sa paggamit ng kapangyarihang ito. Kaya nagmamakaawas siya sa kanyang asawa na ito ay tigil na. Ngunit palihim pa rin tinitingnan nila niyang future sa pag-asang maililigtas si Varian. Wika ni Rina na kapag tinitingnan niya ang future kahit isang beses man lang, talagang mararamdaman niya ang buong araw na pagka-drain. Minsan naabot pa ito ng isang linggo at ang pinaka-worst ay isang buong pagka-drain ng kanyang buong katawan subalit si Lanya ay ginawa niya ito ng halos kada araw para lang sa taong mahal niya. Ngunit kahit ganun, nagtiis pa rin siya at sa huli, nagawa niyang panatilihing buhay si Varian para maisagawa ang pag-aaklas ng current king laban sa kanyang ama upang wakasan ng digmaan. Nagtagumpay sila niya ngunit naubos ang kanyang lifespan at ilang linggo lang ang lumipas namatay sila niya sa mga bisig ni Varian. Matagal na siyang may kinikim-kim na galit kay Varian dahil dito at galit din siya sa kanyang kapatid dahil iniwan siya sa napakalawak na mundong ito. Kaya nagulat na lamang si Arthur nang nalamang kapatid pala ni Rina ang asawa ni Varian na si Lanya. Malungkot na minamasdan ni Arthur si Varian at naalala na kahit lagi niyang nakikitang masaya si Varian at nagbabato lang ng mga jokes, hindi niya akalaing may madilim pala ito na pinagdaanan sa nakaraan. Bigla na lamang nagising si Selvi at sinabi ni Rina na hindi niya ito sinasabi dahil gusto siyang kaawaan ni Arthur. Kaya parang nagulat ang ating bida at pati na rin si Selvi. Kaya napatanong si Arthur kung bakit naman. Kung saan kalmadong sinabi ni Rina na ang kapangyarihang ginamit niya upang makita ang future ni Arthur ay parehong kapangyarihan na pumatay sa kanyang kapatid. Napatulala na lamang si Arthur at biglang seryosong napatanong kung bakit. Bakit naman gusto ni Rina na makita ang future niya? Umakyat si Selby sa lap ni Arthur at bigla itong naggalit kay Rina na ikinagulat naman ng matanda.
dahil nakakasense pala ang band ni Arthur kapag nasa masamang sitwasyon ng amo niya. Napaliwanag naman ng ating bida na magkadugtong lang kasi ang emosyon nila. Kaya sinabihan ni Arthur si Selby na okay lang naman siya at huwag na itong magalala na makikitang sumunod kaagad si Selby sa sinabi ni Arthur. Sinabi ni Rina na sa totoo lang, may nakita na siyang kaunting glimpse sa future ni Arthur bago pa sila nagkita sa unang pagkakataon. Kaya nagulat ang ating bida na sobra naman ata yan. Hindi pa sila nagkita. Kaya napatanong siya kung lagi ba yung nangyayari. Napaliwanag naman ni Rina na hindi pa ito nangyayari kailanman. Na makita niya ang future sa isang specific na tao na parang natural at normal lang. Sinabi ni Rina kay Arthur na ang Dikatin ay papasok na sa panibagong era. Marami ang magbabago at si Arthur ang laging nasa sentro ng pagbabagong ito. Kaya parang nagtataka ang ating bida kung bakit naman siya. Kung saan napasagot naman si Rina na ang sagutin ng katanungang yan ay sobrang nakakalito. At kung marami naman siyang sasabihin, makakaapekto ito sa outcome na gusto ni Arthur. Ngunit kung sasabihin niya ang mga kaunting pagkatalo ni Arthur, mayroong mga punto na nakikitaan niya ng mga magagandang resulta. Wika ni Arthur na isinasakripisyo ni Rina ang buhay nito para dito. Siguro naman may magagawa siya para makatulong kay Elderinia. Ngunit biglang nag-sink in sa utak ni Arthur kung ito ba ay alam ni Verion. Nakaagad namang sinabi ni Rina, bakit naman niya ito sasabihin? Matagal na rin siyang nabuhay sa mundong ito, kaya gagamitin niya ang kanyang natitirang lifespan para sa kinabukasan. Ngunit kapag tinitingnan niya kasi ang future ni Arthur, parang nakakakita din siya ng mga kalaban. Kaya minabuti niyang humanap ng pagtataguan. Nag-aalala si Arthur kaya kaagad sinabi ni Rina na pinili niya ito. At sana lang dumating ang panahon na magkakaroon ng magandang balita. At ito'y seryosong napatitig si Rina sa ating bida at sinabing, Arthur, kakaharapin mo ang mga napakatindi at napakabigat na mga pagsubok. Kahit anong piliin ni Arthur para sa kanyang future, mananatili pa rin ang mga mabibigat na pagsubok dahil may mga malalakas itong kalaban na laging humaharang sa daanan. Subalit sa kabila ng lahat ng yon, gusto niyang sabihin na kailangan ni Arthur na may masasandigan sa end of goal. Kaya parang naguguluhan ng ating bida sa masasandigan at sa end of goal. Ipinaliwanag ni Rina na ito yung kung ano ang gustong ma-accomplish ni Arthur sa kanyang buhay, yan dapat ang landas na tatahakin niya. Sinabi ni Rina na gusto niya mag-iwan ng dalawang bagay para kay Arthur. Una, may mga taong gumagawa ng masama para sa mabuting rason, kaya huwag na huwag itong maniniwala sa panlabas na anyo. Pangalawa, karaniwan ng pinakamapanganib na kalaban ang siyang hindi nakaupo sa trono, kundi isang sundalo na iniwang mag-isa at wala nang natitira para sa kanya. At humihingi siya ng pasensya dahil hanggang dun lang at wala na siyang sasabihin pa. Seryosong napatanong si Arthur na what if hindi tama ang kanyang magiging desisyon. Ngunit tumayo si Rina at sinabing minsan ang tamang desisyon ay hindi ang pinakamagandang desisyon. Buong gabi silang nag-uusap, kaya kailangan na matulog ni Arthur at aalis pa silang dalawa ni Tesha bukas ng umaga. Pagkatapos, lumipat ang eksena sa kagubatan sa labas ng paralan ng Cyrus Academy na makikita natin dito mga lads na nag-uusap nga itong si Lucas at si Charles kasama ang kanyang grupo. Habang sinishake ni Lucas ang isang gamot, napatanong siya kung ito ba talaga ay kapareho lang sa drugs na ibinigay ng leader sa baboy na si Marcois. Na sinabi naman ni Charles na kusa lang yung tinanggap ni Marcois, subalit hindi nakayanan ng katawan niya. Napasimple namang tinanong ni Lucas kung hindi pa ba ito nasubukan ni Charles. Kaya tumawa nga itong si Lucas na napasabing, huwag mong sabihin hindi ka napili ng leader para gamitin ang drugs na to. At wala man lang ni isa sa inyo. Sobrang nakakahiya naman. Napatitig si Lucas sa drugs dahil may mga core daw talaga na mahihina kumpara sa kanya. At kapag papasok na ang drugs na to sa katawan ay ikamamatay lang nila. Bigla namang napasigaw itong si Charles na napasabing kung sa tingin ni Lucas gusto nilang pagbabantay na to sa kanya, well, marami pa silang dapat gawin bago mag-umaga. Binalaan na sila ngayon ng kanilang informant na gumagawa na ng hakbang ang mga DC officer, kaya kailangan na nilang kumilos ngayon. Ngunit biglang lumiyab sa gilid ng mukha ni Charles kaya napaupo na lamang siya para maiwasan ng atake ni Lucas. Habang lumiliyab, taas noon na sinabi ni Lucas kung hanggang kailan mag-aastang malaki itong si Charles. Kahit na isa lang naman itong boy messenger. At dagdag pa ni Lucas na habang binabantayan siya ngayon ni Charles, hindi naman tumitigil ang kanilang leader sa pag-abanti ng kanilang mga pinaplano. Na makikitang confident na ininom ni Lucas ang drugs na parang wala lang.
Biglang nandilat ang mga mata ni Lucas at lumabas ang mga kaugatan sa mukha niya at yumuko na lamang siya sa bigat ng kanyang nararamdaman. Kaya nagulat ang tatlo nang nakitang nahirapan si Lucas, ngunit napangiti na lamang si Charles nang na-realize na isa itong magandang pagkakataon. Tumawa ang tatlo at sinabi pa ng isa na tingnan mo nga naman kung sino ang mas malala sa baboy na si Marcois. Hindi mo rin kayang i-handle ang gamot na yan. At uwi ka naman ng isa na hindi siya nagsisising pumayag siya na bantayan si Lucas dahil napaka worth it daw nitong makita. At dito'y makikita natin mga lads na parang ramdam talaga ni Charles ang pagbaliktad ng sitwasyon. Kaya sinabi niyang tumahol ka hanggat gusto mo at magtago daw itong si Lucas sa kanyang pamilya dahil ang isang mixed breed na aso ay mananatili pa ring mixed breed na aso habang buhay. Kaya kung gusto na nitong mamatay, magmamadali na daw itong si Lucas na makikitang inaapakan na ngayon ni Charles ang ulo ni Lucas mga lods. Ngunit bigla na lamang hinawakan ni Lucas ang paa nito at nagpalabas ng kumokuryenteng apoy na parabang nagkaroon ng red lighting na kapangyarihan si Lucas mga lods. Kaya parang mahimatay si Charles sa kakasigaw sa sobrang sakit ng binti niya. Hinagis ni Lucas si Charles at nabangga ito sa malaking puno, kung saan kaagad namang nilapitan ng babae si Charles at ang lalaki naman ay kinuha niya ang kanyang sandata habang galit na minamasdan si Lucas. Ngunit si Lucas ay napatitig lang sa kanyang mga kamay na parabang hindi siya makapaniwala sa nararamdaman niyang kapangyarihan. At dito'y naalala niya nung pinagalitan siya ni Byron at sinabihan pa siya na sinayang lang niya mga gintong ginastos ng kanilang mga magulang para sa kanya. Na makikitang parang demonyong sinaniba na itong si Lucas mga lods habang sumisiklab ang buong katawan na napahalakak sa tawa. Kaya nanginig habang natatakot ang lalaking kasamahan ni Charles at tinapon na lamang niya ang kanyang sandata at kaagad tumakbo para iligtas ang sarili. Pasimpleng itinuon ni Lucas ang kanyang hintuturo sa kasamahan ni Charles na parang ni Reagan lang ni Lucas ang lalaki mga lods gamit ang kanyang red lightning kaya napasigaw na lamang ang lalaki habang natutusta ang buong katawan sa lakas ng kapangyarihan. Tumayo ang babae sa sobrang pag-aalala at tinawag niya ang lalaki na si Juno. Ngunit hinawakan ni Charles ang babae dahil kailangan pa siya nitong pagalingin. Huwag muna itong umalis. Hayaan na lamang si Juno na mamatay. Ngunit bumitaw ang babae at nagmadaling nilapitan si Juno. Gulat na gulat ang babae sa kanyang nakita dahil si Juno ay talagang natusta at patay na. Kaya umiyak siya sa galit at napaklinch na humarap kay Lucas at sinabing isa kang halimaw. Bakit mo siya pinatay? Kaagad nagsagawa ng magic spell ang babae gamit ang water bullet. Ngunit si Lucas ay nagliliyab lang naman ng katawan habang sumisiklab na parabang naka-adjust na ang kanyang katawan mga lods sa drugs na ininom niya. At bigla na lamang itong napunta sa harapan ng babae sa bilis ng kanyang pagdash, kung saan tinake-down kaagad ni Lucas ang babae sa ground at nagpalabas ng napakalakas na apoy at pulang kuryente habang hawak-hawak niya ang liig nito. Kaya lumuluha lang naman ng dugo ang babae hanggang sa natusta ang mukha nito habang nakikiusap pa rin kay Lucas na kaawaan siya. Maya-maya sumisiklab lang naman ang katawan ni Lucas habang nilalapitan si Charles sa puno. At ito'y sinabi ni Lucas, "Hey, subukan mo ulit tawagin akong mixed breed na aso." Na makikitang parang demonyo na itong si Lucas mga lods at wala na sa kanyang mukha na bigyan pa ng kahit kaunting awa itong si Charles Ravinpour. Kaya lumuluhan na lamang na sumisigaw itong si Charles, ngunit parang sinakop lang ang buong kagubatan sa lakas ng red lighting na pinakawalan ni Lucas para kay Charles. At dito lang nagtatapos ang chapter na ito mga lods. Huwag mo sana kalimutan mag-like, comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat!